through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day.
lift you high above the skies. With every breath, our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon between Seventh-day Adventist Church laban sa saksi ni Kristo mga kapatid. So ang ating topic ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na walang tao sa mundo during 1,000 years. So again mga kapatid, ang topic natin ay walang tao sa mundo during 1,000 years. Affirmative natin si Brother Edwell, negative naman yung bantay pinto na si Brother Zach. At sa ating setup ng debate, yung 10-7 natin, tsaka standard rules ng Russia TV ito, yung hindi naman sila bago sa ating platform, no? So summarize ko na lang. Rule number 1 natin yung 20 seconds, rule number 2 yung close-ended question, rule number 3 yung 10 seconds explanation, rule number 4 sagutin ang tanong na naaayon sa tanong, rule number 5 limit sa first stand, rule number 6 may parusa, 2 warning galing sa akin, -1 minute yan. Rule number 7, isang objection at isang clarification lang every question at no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult about physical appearance, kung gaano yung kulay ng balat or pagmumura. Rule number 9, no challenge question. Rule number 10, pwede magtanong ng sensitive question or personal question, pero pwede ding tanggihan ito. Rule number 11, 7 minutes disconnection time limit pag hindi responsive yung ating debater. Rule number 12, moderator special authority, meron akong kapangyarihang magtakda ng bagong rules na hindi nakasaad dito. Rule number 13, bilang tagapamagitan, ako ay nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Ang mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismo nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakaunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng nilalaman ng debate na ito. So by the way mga kapatid, ako nga pala si Russia Vista, ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth at ako yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ito. Ginagamit natin ang Debaters Convention group dito. Kasama natin yung ating co-admin Albert Hinkel ng Victory Church. Sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Wait lang bro. Okay bro. Paki-ulit bro. Sumasang-ayon ka ba bro? Yes po, sumasang-ayon. Thank you. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Nakamute ka. Opo. Okay. At before natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala sa ating audience. At paano ba nabuo ang topic na ito? Ano ba yung history ng pag-uusap na ito? Unahin natin ang ating affirmative. Brother SDA, pakilala ka. Yes, magandang gabi po sa lahat po na nakikinig po dito po sa ating debaters debaters convention. Paano na po ito? Actually, matagal na itong si Zach na naghahamon sa akin tungkol sa debating ito Mga 2 taon na nakalipas At ngayon po matutuloy. Kaya Brother Zach, alam kong pinaghandaan mo na hosto ito. So mga kaibigan, para po sa lahat po ay ito'y educational lamang po na malaman po ang katotohanan sa mga bagay nito tungkol po sa millennium. Back to you. Brother Edwell mga kapatid, ang tatayong affirmative. At dito naman tayo sa tututol. Pakilala ka kapatid. So I am Zach Jacob, tumututol sa paksa ni Bro Edwell na patutunayan niya na walang tao during 1,000 years. May mga katanungan po tayo dyan, abangan lang po yan. So ako po pala ay kabilang po bilang saksi ni Kristo sa mga huling araw.
at nagpapatuloy po sa naputol na pag-aaral ng mga apostol. At sana po kapulutan niyo ng magandang aral sa buhay ang aming pag-uusapan. Maraming salamat po. Okay, at simulan na natin ang ating debate mga kapatid. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Nandyan si Ben Talador, co-founder ng Patripasyanism. Brother Mark Umbaw, isang debater ng Oneness Born Again mga kapatid. Dito din yung ating debater na si Brother Marty Sintino ng Preterist. Nandito din ang ating debater na si Pastor Valeriano Polanco ng End Time Church. At syempre yung debater ng Victory Church, Albert Hinkel mga kapatid, ang pilingerong theologian. Nandito din si Pastor Rosendo Carreño mga kapatid, isa ding debatista ito. At Pastor o Brother Eric Dignos ng End Time Church mga kapatid. Nandyan din si Jose Vayre ng Seventh-day Adventist mga kapatid, isa ding mga ding debater. At dyan din mga kapatid, kung gusto nyo yung mga ganitong content, please share yung ating live streaming ngayon or mag-tag kayo ng friends para maraming makapanood nitong topic na ito. Actually, this is a very rare topic mga kapatid. So I hope you enjoy this. Again, ang topic natin, patutunayan ng ating affirmative na walang tao sa mundo during 1,000 years. Brother Edwell ng Seventh-day Adventist Church, your time start now. Okay, mag-share muna ako, bra. Sige. Yan lang. Kita na, bro? Full screen. Person na ka. Magandang gabi po sa lahat po dito po sa Debaters Convention. At ito po ay atin pong ipaliwanag mga kaibigan ang aral ng Biblia na taglay po ng Seventh-day Adventist na ang millennium, ang lahat ng mga maliligtas ay doon sa langit at ang lupa ay walang tao sa loob ng 1,000 taon. So mga kaibigan, millennium, well, alam na po ng lahat, ang mil equals 1,000 mil. No? Halimbawa, 5,000, 5,000 po yan. At ang anyum po ay years. Kung kaya't ipinagsama ang dalawang salita ay millennium, milenyo, or millenyo. Ayan po. At ayan po yung mula sa Biblia. Unang talata po nating babasahin mga kaibigan ay masumpungan po sa Apokalipsis 20 talatang 6. Mapalad at banal ang nakalakip sa unang pagkabuhay na mauli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. So ngayon mga kaibigan, ito po ang sinasabi ng Biblia, 1,000 taon na mapalad ang nakalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Ngayon mga kaibigan, kailan po mangyayari ang unang pagkabuhay na maguli? Ayon po sa 1 Tesalonica 4:16, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Malinaw po sa talata mga kaibigan, bilang kasagutan po sa ating tanong, kailan maganap ang unang pagkabuhay na maguli? Siyempre, sa pagbabalik ni Kristo ay mabubuhay ang unang mabuhay na maguli ang mga nangamatay kay Kristo. Ang ibig sabihin nung mga nangamatay kay Kristo, yung mga matuwid, yung mga mababait, tulad po natin, no? Sa lahat po na naniwala dyan, ay yung lahat ng mga mababait, nangamatay kay Kristo, ay unang mabuhay na mag-uli. Ngayon mga kaibigan, ito po yung mga kalagayan
sa pagbabalik ng ating Panginoon na ang lahat ng mga libingan ay mga buksan. Ngayon, paano naman po yung mga natitirang buhay? Ito po, ayon po sa talatang 17. Ang sabi po rito, kung magkagayon tayong nangabubuhay na nangatitira, ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. So mga kaibigan, ang mga nangamatay na matuwid at ang buhay na mga matuwid ay kapwa salubungin sa Jesus doon sa himpapawid, doon sa papawirin upang salubungin siya doon sa hangin, mga kaibigan. Well, tuloy po tayo. At ang sabi po rito, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. So, yan po ang pinaka very exciting moment na ang mga matuwid, mga kaibigan, ay handang salubungin si Kristo sa kanyang ikalawang pagparito. Ngayon, ang tanong dito, mga kaibigan, ano naman po ang mangyayari sa ibang mga patay? I-exit ko na to. Okay. Ang sabi po rito, ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabubuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Well, mga kaibigan, pag sinabing iba sa mga patay, meaning, dahil ang unang mabuhay na maguli ay yung mga matuwid. Therefore, yung iba sa mga patay, yung mga masasama. Ang sabi po rito, ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ngayon, mga kaibigan, ano din naman ang mangyayari sa mga buhay na mga masasama? Ang sabi po rito, at ang mga hari sa lupa, at ang mga prinsipe, at ang mga pangulong kapitan, at ang mayayaman, at ang mga makapangyarihan, at ang bawat alipin, at bawat laya, ay nagsipagtago sa mga yungib, at sa mga bato, sa mga bundok, at sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin at kami inyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero. Well, mga kaibigan, isang kahindik-hindik, isang hindi kaya-ayang pangyari na sa pagbalik ng ating Panginoon, etong mga taong ito na mga siyempre masama, tatago sa mga yungib at pangpang at magpapatabon. Ang ibig sabihin lamang, hindi po nila, okay, ito po ang dahilan, no? Talatang 17. Sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan. At sino ang makatatayo? Ang tanong, kaibigan, makakatayo ka ba sa pagbalik ng Panginoon o tatago ka sa mga yungib at mga pangpang at magpatabon? Ngayon, ano po ang isa pang mga tanawin na binanggit ni Pablo tungkol sa mga masamang ito? Ayon po sa 2 Tesalonica 1:8, babalik ang Panginoon, no? Na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Okay, ang kanyang pagbabalik ay paghihiganti sa mga sutil, no? Okay. 2:8 ng 2 Tesalonica, ito po ang sabi, na papatayin ng Panginoong Hesus ng hininga ng kanyang bibig at sa pamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagparito ay lilipulin, kaibigan. Well, dahil medyo maiksi lang pong ating oras, ayon po rito sa Jeremias 25:33, at ang mapapatay ng Panginoon sa araw na iyo'y magiging mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa. Sila'y hindi tataghuyan o dadamputin man o ililibing man. Sila'y magiging dumi sa ibabaw ng lupa, mga kaibigan. So, alam niyo po, marami po ang umaasa na kahit ikaw'y maging masama, ang Diyos daw ay mahabagin. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Ngunit, mga kaibigan, sa panahong ito
ang Diyos na mismo ang magpapatay sa mga taong hindi po tumalima sa Kanya. Kung kaya't dapat po tayo mag-ingat mga kaibigan, sapagkat darating at darating ang araw, ang Diyos na mismo ang papatay sa lahat ng mga masama. Now, anong dahilan bakit wala nang maglibing, wala nang dadampot, wala nang iiyak sa mga patay na iyon na mula sa isang dulo hanggang sa kabilang dulo? Ating pong tanungin si Jeremias. Sabi niya rito, 4:23. Aking minasdan ang lupa at narito sira at walang laman. At ang langit ay walang liwanag. Aking minasdan ang mga bundok at narito. Nagsisiyanig at ang lahat na burol ay nagsisiindayon. Ako'y nagmasid at narito walang tao. Lina pa, walang tao. At ang lahat ng mga ibon sa himpapawid ay nangakatakas. 26. Ako'y nagmasid at narito ang mainam na parang ay ilang at lahat ng mga bayan niyaon ay nangasira sa harapan ng Panginoon at sa harap ng kanyang mabangis na galit. So mga kaibigan, okay? Ito po ang ating pamamahayag na ang lupang ito ay walang tao sapagkat ang mga masama na patay, yes, hindi mabuhay, at ang masama na mga buhay, mga matay po sila, walang magdampot, walang maglibing, sapagkat walang tao ang lupa. Ito po ba ay nangyari na? Wala pa po, sapagkat ang sittings sa pagbabalik ng ating Panginoon, ang mga matuwid ay dalhin sa langit, at ang mga masama dito po sa lupa, patay silang lahat, kung kaya't ang lupa ay walang tao sa loob ng 1,000 taon. Hanggang dito na lang muna, Brother Rasya, ang ating pamahayag. Okay, so John, nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Brother Edwin ng SDA. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother Zach ng Bantay Pinto, Saksi ni Kristo. Your time start now. Okay, hindi na ako mag-open camera, bro, ha? Sige lang. Okay. So, unang katanungan ko, bro, Edwin. Ang ginamit mo yung Revelation 20, verse 6. No, sabi rito, Revelation verse 6. 20 verse 6. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Kundi sila magiging saserdote ng Diyos at ni Kristo, mga haring kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Saan magaganap ito? Saan maganap? Sa langit saan po magaganap yan, ito? Brother Zach, saan magaganap itong Teka muna. Saan magaganap itong unang pagkabuhay na maguli? Okay, saan magaganap? Baka naman kailan magaganap? Hindi, saan? Saan? Siyempre, ang unang pagkabuhay na maguli, saan ang tanong mo, Dito, siyempre, sa lupa. Nandito yung patay, dito yung mga matuwid, Kaya, saan? Sa lupa. Kailan? Sa pagbalik ni Kristo. Nasagot ko na yung kailan, Advance yun. Okay. Saan parte ng lupa magaganap itong unang pagkabuhay na maguli? Saan parte? Kahit saan. Kasi kahit saang lugar may patay, May mga patay na mga matuwid. Kaya ang tanong, saan? Kahit saan. Okay. Kung para mag-harmony na ang claim mo ay totoo, na walang tao diyan sa buong mundo, sino-sino yung binuhay mag-uli diyan? Yung sino-sino nakalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli? Okay. Sino-sino? Ay yung mga nangamatay kay Kristo. Ibig sabihin, objection, mababae, Mr. Moderator. matutuwid. Proceed, Brother Zach. Categorical, sabi ko sino-sino. So, ibig sabihin, pag sino, pangalan. Okay. Counter Bigyan siya objection, ng Brother pangalan, Edwin. sino-sino yan. So, counter objection doon. Proceed. Wala namang categorical doon, sino-sino. Di ba? Okay, Sino-sino. Walang categorical doon, So ito yung hatol natin dyan, Brother Zach. Ang tanong mo sino, naghahanap siya ng pangalan or noun, no?
Ang sagot ni Brother Edwil dito is yung um, ano nga yun, Bro Edwil? Yung Lahat ng mga Lahat. matuwid. ayun, lahat ng mga matuwid. Tinatanggap ko yun as a valid answer. Proceed ka lang 20 segundo ulit, Brother Edwil. Well, sino-sino Ang sabi ng Biblia, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mabuhay na maguli. At yung sabi ni Pablo, at tayong nangatitira na buhay ay agawing kasama nila sa loob ng 1,000 taon. Saan po yan? Sa langit po yan, sapagkat 11:12 ng Apokalipsis, sila'y umakyat kay rito at sila'y umakyat sa langit sa pamamagitan ng question. alapaap. Sunod na tanong, Bro Edwil. Tama ba na ang unang pagkabuhay muli ay magaganap sa part ng 1,000 years? Okay, part ng 1,000 years at the start of 1,000 years. Next question. Kung part siya ng 1,000 years, yung unang pagkabuhay na maguli, so ibig mo sabihin lahat na ng tao kagad pinatay dito? Yes or no? Lahat ng tao? Yes, bro, kasi ang sabi mo, part ito ng unang pagkabuhay na maguli, yung 1,000 years. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, during 1,000 years, lahat ba ng tao dito pinatay? Kasi sabi mo, ayan ang stand mo wala ng tao sa mundo during 1,000 years. Lahat ba ng tao pinatay na? Yes or no? Okay. Sequence. Pagbalik ni Kristo, ang mga nangamatay na matuwid bubuhayin at ang mga matuwid na buhay babaguhin, dadalhin sa langit at patay din ang mga masasama, tatago sa mangingib at pangpang at magpapatabon. Ang mapapatay ng Panginoon mula sa isang dulo hanggang sa kabilang dulo, sila hindi iyakan, hindi ililibing. Tanong, ginamit mo yung 2 Thessalonica 2:8, ganito ang sabi 2 Thessalonica 2:8. Sabi rito, at kung magkagay mahahayag ang tampalasan, napapatay ng Panginoong Hesus ng hininga ng kanyang bibig, at sa pamamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagparito ay lilipulin. So, sa paanong paraan nilipol ito? Itong mga tao rito sa 2 Thessalonians 2:8. Sa anong paraan? Ang sabi po ng 16-18 ng Apokalipsis, at magkaroon ng lindol na katakot-takot na hindi pa nangyari mula ng magkatao, kaibigan. Kung patay lahat ang mga bundok ay magsisiindayon, ayon po sa Jeremias 4:24. Okay, paano? Lindol na katakot-takot. Okay, so ang ibig mo sabihin, dito sa ginamit mong talata ng 2 Thessalonians 2:8, sabi dito kasi, papatay ng Panginoong Hesus ng hininga ng kanyang bibig. Ibig sabihin yung hininga ng bibig, lindol yon. Mga metaphorism yan, bro. Pwedeng hindi yan literal na hininga. Lindol na katakot-takot at ulan na yelo na 50 kilos bawat patak, bro. Para na rin hininga ng Panginoon yan. Kabaliktaran yan sa paglikha ng tao na hininga ng Diyos, nagkakaroon ng buhay ang tao. Pero sa ngayon, ang hininga ng Panginoon, nakakamatay. Okay. Dito sa ginamit mong Revelation 20 verse 6. So, meron bang maiiwan ng mga banal dito sa lupa na hindi pa binuhay? Wala. Lahat ng matuwid, buhay yun. At ang matuwid na ang lahat ng patay na matuwid, bubuhayin lahat yun. So, walang maiwan. Next question. Okay. Kung lahat ng mga banal na binuhay na dyan, at sabi mo, inakyat na sa langit, pagkaakit ba sa langit, bababa din ba yan after 1,000 years? Yes, oo. Bagamat hindi ko pa nahalatag, pero opo. Sasagutin ko na, after 1,000 years, bababa sa lupang ito. At ang mga masasama, mabuhay din po. Okay. Ano ang maunang sequence? Ibababa muna yung mga lahat ng banal na binuhay, ibababa muna sa lupa bago buhayin yung patay, or bubuhayin muna yung patay bago ibaba yung mga banal na. Okay, base po sa pag-aral natin,
Sabay-sabay po yan kasi after 1,000 years, mabuhay ang mga masama, bitawan si Satanas ng konting panahon at bababa ang banal na Jerusalem kasama ng mga banal. Time. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating first cross. So shoutout muna sa ating nasa live. Kay Reme Derecho, makinig ka para may matutunan ka about 1,000 years. Shoutout din kay Lelot Slavena, Hininga, Klima. Shoutout din kay dito, ang muling pagparito ni Kristo, katapusan na ng mundo. Anong klaseng aral yan na may 1,000 years pa? 2,000 libong taon na. 2,000 years is equals to 1,000 taon at 1,000 taon. Shoutout din kay Ventilador, Patri pa siya na believe around the globe daw. Shoutout sa kanya. At tuloy-tuloy tayo, Brother Zach, bilang negatibo. Your time start now. Okay, so ilalatag ko muna bago ako mag-start ng aking paglalahad. Ang paksa po namin ni Brother Edwil ay patutunayan niyang walang tao sa earth. No? So, ito yung mga categorical ko na dapat masagot niya. No? Dapat maibigay ni Bro Edwil kung sino ang anghel na binabanggit sa part ng 1,000 years para mapagtibay yung kanyang claim na totoo ang kanilang aral sa millennial or 1,000 years. Sumunod po rito at ano ang itinatak sa ibabaw ng Diablo. Dapat kasama po yan. Kailangan ma-expound niya yan. Anong tatak ang nasa ibabaw ng Diablo? At sa verse 5, dapat pangalanan niya kung sino-sino yung mga nangabuhay sa first resurrection. Dahil ito ay nakaparalel sa 1,000 years para mapagtibay ang kanilang aral na sila ay nasa katotohanan na tama ang aral nila about 1,000 years. At dapat maipaliwanag din niya bakit mayroong first resurrection, ano ang layunin nito. No? At dapat patunayan din ni Bro Edwil na hindi mga tao ang dadayain ng Diablo after 1,000 years sapagkat ayon sa aral nila, ng SDA, walang tao during 1,000 years. Wala na. Banish. No? Dapat masagot dyan ni Bro Edwil. At saka yung masagot din ni Brother Edwil, yung after 1,000 years, saan dadalhin ang mga unang binuhay. Magpapatuloy po tayo. Gamitin po natin yung talata ng 1 Thessalonians 4:16. Kasi ginamit po niya yan, gagamitin din po natin. Ganito po ang sabi. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may isang tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. So sa makatuwid, no, first resurrection, no. Magkakaroon ng first resurrection. Ang tanong, bakit nagkakaroon ng first resurrection? Kasi mga kapatid ko, dahil sa kasalanan, no, sa Book of Genesis, dahil sa kasalanan namatay ang lahat ng tao. Kaya yung tinutukoy po rito na first resurrection, lumalapat po doon sa first death o sa unang kamatayan dahil sa kasalanan. Kaya nga po, itong paksa na ito napakaganda kasi patutunayan ko po na mali po yung unawa ni Brother Edwil na walang tao during 1,000 years sa mundo. Kasi ang binabanggit po rito sa during 1,000 years, magkakaroon ng event na pagkabuhay na mag-uli. At ang tinutukoy po diyan na binuhay na mag-uli ay yung dating patay. No? Kasi ang mundo, no, na nakapasok ang kasalanan diyan, lahat ng tao namatay po. Kaya it applies, no, doon sa first resurrection. Kailangan kang buhayin muli. Ang ibig sabihin po ng pagkabuhay na maguli ay hindi po nangangalugan na wala ng tao sa mundo. Iyon po ay pag-agaw. Okay, ganito po ang sabi rito. Sa talatang ating babasahin. Revelation 20 verse 1 at pababang talata. Sabi rito. 20 verse 1 pababa. Sabi rito, at nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kanyang kamay. At sinunggaban niya ang dragon at ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas at ginapos ng 1,000 taon. Okay? Pansinin niyo yung sulat. At siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan at tinatakan ito sa ibabaw niya upang huwag mandaya sa mga bansa. Mayroon pong pinaiingatan eh. No? Ano po yung
yung context. Sabi po rito, at siya ibinulid sa kalaliman at sinarhan at tinatakan ito sa ibabaw niya upang huwag mandaya sa mga bansa. Hindi sinabi po na kaya tinatakan, kaya sinarhan sa kalaliman kasi wala nang madadaya. Wala po eh. Ang sabi rito, upang huwag mandaya. Ibig sabihin, yung konteksto po na ito na ating binabasa, mayroon pong madadaya. Kaya lang, nilagay po siya sa kalaliman, tinatakan upang huwag mangdaya. Okay? Anong sunod na clause? Sabi dito, hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos ito, kailangan siya ipawalang kaunting panahon. Ngayon, sabi ni Bro Edwil, during 1,000 years, wala ng tao. Pero kapansin-pansin mga kapatid, no? Pagkatapos dito, sabi dito sa last clause, pagkatapos dito, kailangan siya ipawalang kaunti. Anong gagawin yan? Ito, sabi. At nakakita ko ng mga luklukan at mga nagsisiluklok sa mga ito, sila'y pinagkaluban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos. At ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. So, kinikwento po rito mga kapatid, no? May mga tao na hindi sumamba sa hayop, hindi tumanggap ng tanda sa kanilang mga noo, no? Ito po yung mga nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Hindi po totoo na walang tao. Ito po ay figurative na may tao talaga. Yung mga tao na yan, naghahari sa loob ng 1,000 taon. Dito po sa lupa yan. No? Kaya lang, hindi po sila nadadaya. Bakit? Kasi during that time, nakatali po si Satanas. Yan po ang kwento diyan. Hindi po totoo mga kapatid ko na walang tao sa mundong ito. Ang sinasabi po diyan, pagkatali kay Satanas sa matandang ahas, naghahari itong mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man, hindi tumanggap ng tanda sa kanilang mga noo at kanilang kamay at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Naghahari po sila. Bakit sila naghahari dito sa ibabaw ng lupa? Kasi nakatali po. Nakatali po si Satanas sa kalaliman at tinatakan po sa ibabaw niya. Isunod natin sa 5. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na mag-uli. Ang tinutukoy po rito mga kapatid ko, sa verse 5, ang iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na mag-uli. Ito po yung mga nag-refuse kay Kristo. Na ang sabi doon, sa isang talata, no, pangribatan na lang yan, na mula sa kadiliman, nilipat sa liwanag. Ang paglipat sa liwanag ay katumbas ng buhay. Kasi sabi nga ni Christ, I am the life. Kapag lumipat ka kay Kristo, nasa buhay ka. At pag hiwalay ka kay Kristo, patay ka. So, ibig sabihin, dito sa verse 5, ang iba sa mga patay na hindi nangabuhay, nirefuse si Kristo. Hindi nila pinili si Kristo para mula sa kadiliman, malipat sila sa kabuhayan. Malipat sila sa liwanag. 6. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli, sa mga ito'y walang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. So mga kapatid, napakaliwanag naman po rito, no? Itong mga nangabuhay na ito, mula sa kadiliman, no, ay pumunta sa liwanag, anong mangyayari sa kanila? Magiging saserdote. Kung magiging saserdote ito, mayroon tong pangangaralan sa lupa. Paano gagawin? Hindi mag-harmon kasi kapag gagawin mong saserdote itong mga ito, tapos pinatay mo naman na pala lahat ng tao. Hindi po umaayon ang kwento ng Biblia sa claim po ni Brother Edwil na walang tao during 1,000 years. Ano ang pag-aharian nitong mga to? Ano ang pag-aharian ng mga naunang nangabuhay na ito? Paano sila magiging saserdote? Ang gawain ng saserdote ay mag-akay ng mga kaluluwa mula sa kadiliman
Kaya nga sinasabi ko sa inyo, mayroong ibang hindi mga nangabuhay, yun ang aakayin ng mga ginawang saserdote para akayin sa liwanag. Ilipat mula sa kadiliman, ilipat sa liwanag. Kasi naghalal siya ng mga saserdote. Ibig sabihin, may tao. May mga tao dito sa mundong ibabaw. Sabi pa rito sa 7, at kung maganap na 1,000 taon si Satanas ay kakalaga sa kanyang bilangguan. Bakit? Ito sabi, lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa. Paano ka mandadaya? Patay naman pala ang lahat ng tao. No? Ang ginawa po nila, yung Judgment Day, pinag-isa nila sa 1,000 years. No? Hindi po ganoon ang kwento. Yan po ay may sequence of event. Hindi po pinag-isa. Ang ginagawa po ng ating kaibayo sa pananampalataya, yung Judgment Day, pinag-isa nila sa 1,000 years. Ano ang sabi dito? Kung pinag-isa nila yung Judgment Day sa 1,000 years, wala ng tao, ano ang sabi dito sa 8? Lalabas si Satanas upang mandaya muli. Time. Okay, dako Okay. tayo sa 7 minutes na first cross ng ating affirmative. Brother Edwell ng SDA, your time start now. Nakamute ka, bro. Okay, thank you very much. Thank you very much, ano? Okay. Okay, Mr. Rasuti, Rasuti ba? Mr. Sak Ramirez. Ano po ang pagkaunawa mo na yung kalaliman na si Satanas ay ibubulid sa kalaliman? Ano itong kalaliman na nabanggit diyan sa talatang binanggit mo? Opo. Katahimikan po. Ang binabanggit mo diyan na kalaliman, tatalian siya, tatakan sa ibabaw. Ibig sabihin, yung kapayapaan, iiral po. Iiral, kaya maghahari si Kristo ng 1,000 taon. After ng kapayapaan, after 1,000 years, no, makakalag na naman ito, mag-iingay na naman, at iiyak na parang leon. Next question. Iyak na parang leon. Okay. So, wala ka bang idea kung ano ang ibig sabihin nitong kalaliman? Wala kang idea? Meron? Wala? Patay po rito sa Biblia, sa verse na ating binabasa, ito po ay pinatatahimik. Yung kalaliman, katahimikan. Next question. Kalaliman, katahimikan. Okay. So ngayon, Mr. Sak, meron akong mababasang talata. Okay, meron tayong mababasang talata dito sa Genesis. Okay? So, Genesis 1, 2. Ito mababasa natin, At ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. Okay, ano yung kalaliman, Mr. Sak Ramirez? Mr. Moderator, hindi ko pa po na out of topic po yan kasi ang topic po natin ay sa 1,000 years. Yan naman po sa creations eh. Okay, Invalid po ang topic tanong. na to. Brother Edwil, magne-next question ka ba or magka-counter object muna? Mag-counter ako kasi binanggit niya yung kalaliman eh. Yung kalaliman, binanggit niya na si Satanas ibinulit sa kalaliman. Ngayon, sabi niya, iba yung katahimikan yung kalaliman. Ngayon, binigyan ko siya ng talata ng kalaliman. Kaya, ang akin lang, kung tanggapin niya yung talatang ito o hindi naman, walang problema. Okay. So, related naman ito sa follow-up doon sa kalaliman, Brother Zach. Tinatanggap ko to as a valid question naman. Pero, depende sa'yo, bro. Pwede mong gamitin ng 10 seconds mo. Kung 10 seconds. Proceed, bro. 10 seconds. Kasi batay po rito sa Revelation 20, verse 3, ibinulid sa kalaliman at sinarhan at tinatakan si babaw upang huwag mandaya. So, ibig sabihin, patatahimikin nga ito. Next question. Kaya yung sinasabing kalaliman, katahimikan yan. Next question. Next question. So, ang sumunggab sa diablo ay anghel, tama? Okay, ngayon,
Para sa iba, literal ba na tanikala ang igapos kay Satanas? O kaya ito ay circumstantial lamang? Okay, ano po, none of the above ang question. Pero sasagutin ko na kaya po Objection, Mr. Objection, Rasya. proceed, Brother Edwin. Sana kung none of the above, next question na lang siya. Okay. Sa none of the above kasi, gamitin mo yung 10 seconds dyan. Pero kung 20 seconds, talagang pipili ka doon. Walang none of the above doon sa 20 seconds. Ha? So, Brother Zach, gagamitin mo ba ang 10 seconds? gagamitin ko yung yung 10 seconds. Proceed, bro. 10 seconds. Okay. Hindi po siya literal na pantali. Figurative yun. Ibig sabihin, tatalian ng kapayapaan. Ibig sabihin, si Satanas kasi, kasalanan eh. So tatalian ko kasalanan, hindi magkakaroon ng kapayapaan. 1,000 years. Okay, next question. Yung itatak sa kanya, ano ba yon, literal o symbolikal din yung tatak na yon? Okay po, ang tatak po niyan, Espiritu Santo. Kaya nga po kay Abraham, sinabi, nangako na ang Diyos kay Abraham upang ibigay sa mga hintil ang ipinangakong Espiritu Santo. Kaya yung ipinangako diyan, na ipantatatak diyan, tinatakan si Diablo, tinatakan siya ng kapangyarihan ng Espiritu Santo para hindi siya makakapandaya. Yan yung tali, Espiritu Santo. Next question. Okay. Halimbawa, Mr. Zach, ikaw yung tinatakan ng banal na espiritu. Ikaw ba'y mapapahamak o maligtas? Siyempre, hindi ako magagalaw. Tinatakan ng Espiritu Santo, iingatan na po ako. Next question. Ang ibig sabihin, dahil si Satanas ay tatakan ng banal na espiritu, hindi rin siya magagalaw at hindi siya mapahamak. Yes po, iningatan po siya para magkaroon ng kapayapaan. Hindi po siya pinuksa diyan. Kaya nga tinatakan siya ng Espiritu Santo, ibig sabihin tinatakan siya. Ibig sabihin, iiral ng kapayapaan kasi ang Espiritu Santo ay pag-iral ng kapayapaan. Kaya hindi siya nakapandaya diyan pero hindi pa siya pinuksa diyan. Next question. Okay. Sa makatuwid, si Satanas, dahil tinatakan ng banal na espiritu, maliligtas siya balang araw. Hindi po. Kasi ang batay dyan sa verse na yan, ay makakalagan siya Makakalagan siya upang mandaya. Hindi siya tinalian para maligtas. Mali po yun. Mali po yung niya doon, yung conclusion. Next question. Kasi po di ba, pag ang mga banal tatakan ng banal na espiritu, di ba siguradong ligtas yon? At espiritu din, banal din na espiritu ang itinatak kay Satanas. Ang ibig mong bang sabihin, meron palang pinagkaiba ang tatak ng banal na espiritu? Meron po. Katulad po niyan sa verse na ating pinag-uusapan. Tinatakan siya para hindi mandaya. Ang pinatak po, Espiritu Santo. Kapayapaan po yon. Ngayon, tinanong mo ako, pag ang tao ba tinatakan ng Espiritu Santo, maliligtas? Opo, maliligtas. Kasi yun po yung tatak na ipinangako kay Abraham pa. Sa mga hintil ibibigay yon. Next question. So, di ba ang tatak ng banal na espiritu ay forever yan? Forever, di ba? Okay, unang tanong pala. Ang naniwala ka ba na ang tatak ng banal na espiritu ay forever? Okay, depende po sa context. Kasi ang context po nito, tinatakan siya para hindi mandaya. Ngayon, yung mga tao naman, tinatakan para hindi mapahamak. Bagkus magkaroon. Magkaiba po yun. Depende sa context. Next question. Depende sa context. Okay, so dyan nagtatapos ang first stage ng ating debate. Adako tayo sa rebuttal stage, pero shoutout muna sa ating mga nasa live. Ventilador, sino pa dadayain ni Satanas? Ubos na pala tao kapag nagbakasyon sila at pabalik ang dadayain pa ba ni yung mga nagtatagumpay na nakasama na ni Cristo na naghahari? Shoutout din kay Rogelio Sagom. Mga patay ang mga tao dyan sa lupa habang nasa 1K years. Liluch Labena, yan, may 1,000 years pa sa kanila. Maiiwan yan sila sa Great Tribulation dahil sa dayang ito. Shoutout din kay Reme Derecho, makinig para may matutunan about 1,000 years. At dako tayo sa ating rebuttal, Brother Edwin. Magpe-present ka pa ng yung slide. Okay. Yes, thank you very much, Mr. Rasya. Muli tayo mag-share mga kaibigan. At
Ito po, linawin po natin, ano? Okay, okay. So ito po mga kaibigan, at linawin po natin yung si Satanas ay ibubulid sa kalaliman, no? Ito po, kasi tinatanong natin doon kanina kay Mr. Sak at sabi niya, labas daw sa paksa. Well, mga kaibigan, saan ba yan? Wala. Medyo, okay. So, linawin mo natin yung salitang, abusos. Nanap ko pa, ha? Saglit lang. Ayan. Etong abusos, mga kapatid, ito po ay Greek word na ng kalaliman. At ang kalaliman na ito, mga kapatid, ito yung pangyayari na ang mundo ay sira at walang laman. Diba? Ayon po sa Genesis 1, talatang 2. At ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. Ito mga kapatid, ang salitang abusos o kaya kalaliman, ito yung kalagayan ng lupa na walang anyo at walang laman. Kalaliman po ang tawag niyan, mga kaibigan, no? So si Satanas ay nagagapos ng tanikala ng kadiliman sa isang malagim at walang taong mundo sa loob ng 1,000 taon. Okay? So sira ang lupang ito at walang laman. Okay, basahin po natin ang talata na yung ginamit ni Mr. Mr. Sak. Sabi nito, 20 verse 1 ng Apokalipsis. At nakita ko ang isang anghel na nanaog mula sa langit na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kanyang kamay. Okay? Now, kalaliman, saan yan? Ito pa ring lupa, kaibigan. Si Satanas ay nandito sa lupa. Ang lupa, ito yung kalaliman na tinutukoy sapagkat sira at walang anyo, walang laman na po ito, mga kaibigan. Sira po, no? So, si Satanas, hindi po ibig sabihin na merong particular na lugar ng sanlibutan ito na kalaliman. Ito na po yung lupa mismo, no? Kaya diyan po medyo nagkaroon ng limitasyon ang pagkaunawa po ng ating kaibigang si Sak. Okay? Now, tuloy po tayo. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas, at ginapos na 1,000 taon. So, mga kaibigan, okay, bago tuloy pa na, ituloy na rin natin. At siya ibinulid sa kalaliman, at sinarhan at tinatakan ito sa ibabaw niya upang wag nang magdaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito, kailangan siya'y pawalang kaunting panahon. Mga kaibigan, ang lahat pong pananalita nito ay simbolikal, no? Okay, simbolikal. So, ang lupang ito, mga kaibigan, ay walang tao. Walang tao. Kung kaya't si Satanas ay circumstansya na bilanggo sapagkat ang gawain ni Satanas mandadaya. Kaya lang dahil walang tao, symbolically, Satan is gapos po siya, bilanggo po siya, mga kaibigan. At sinabi rito, tinatakan, sinarhan, tinatakan, upang wag nang makadaya sa mga bansa. Mga kaibigan, that's also symbolical kasi wala nga po talaga siyang madaya, kaibigan, di ba? Wala siyang madaya. Para siyang bilanggo sa panahon, sa loob ng 1,000 taon, mga kaibigan. That's very symbolical, mga kaibigan. Bakit po? Sa pagbalik ni Kristo, ang mga matuwid dalhin sa langit, ang mga masama maiwan dito sa lupa, patay po lahat, mga kaibigan, maging dumi sa ibabaw ng lupa. Yun po talaga ang sequence, no? Ng pagdating ni Kristo, mga kaibigan, no? Lindol, nakatakot-takot na anumpat ang mga bundok ay magsisiindayon, mga kaibigan, no? Lindol na hindi pa nangyari mula ng magkatao, kaibigan. Kaya patay po lahat. Now, Satan is bound in circumstances, mga kaibigan. Siya ibinulid, ginapos, ibinulid, sinarhan,
tinatakan para hindi makadaya sa mga bansa. So, na-mislead po ang ibang nangangaral, no, ng salitang itong upang hindi makadaya sa mga bansa. So, this is only expound of symbolism, mga kaibigan. Sapat, wala po talagang madaya si Satanas. But, after 1,000 years, mga kaibigan, after 1,000 years, ano ang mangyayari, no? Sabi rito, okay, skip ko muna dito. Ayon po sa talatang 7, 7. At kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan at lalabas upang dumaya sa mga bansa. Sinong dadayain niya, mga kaibigan? Kasi po, mabuhay na yung mga sasama, di ba? Ito, 20 verse 5. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Logically, mga kaibigan, hindi mabuhay ang iba sa mga patay. Yung mga masasama ito ay hindi mabuhay hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Therefore, after 1,000 years, mga kaibigan, ano mangyari? Ay buhay na itong mga masasama kung kaya si Satanas mayroon na siyang madadaya, kaibigan. Ang linaw naman yun, Okay. Ngayon, yung mga masasama kapag sila nabuhay, same pa rin. Kung sila namatay ng dahil sa sakit, kirot, kung ano pa man, yun pa rin po ang kanilang kalagayan, mga kaibigan, no? Now, okay, eto naman. Kumbaga, kasabay po nitong mabuhay ng mga masama. Ibababa din po ang banal na Jerusalem. Apokalipsis 21, talatang 2. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nanaog mula sa langit buhat sa Diyos, nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. Okay? So, sabay po ito, mga kaibigan, after 1,000 years, bababa po ang banal na Jerusalem, no? Talatang 3. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya'y mananahan sa kanila at sila'y magiging mga bayan niya at ang Diyos din ay sa kanila at magiging Diyos nila at makikita nila ang kanyang mukha. So yun po, mga kaibigan, ang malinaw po, ano? At ngayon, ano naman mangyari? Ano nang gawin? Paano dadayain ni Satanas? Sabi niya, agawin natin yung banal na syudad na yan. O anong aagawin? Kung walang banal na Jerusalem na bumaba, meron, Ngayon, eto, sabi rito, at nangagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa. Badadayain yung mga masasama, no? At kinubkob ang kampaminto ng mga banal at ang bayang inibig, kaibigan, no? So, paano dadayain niya? Agawin natin yung banal na syudad. Sasabi niya kay Napoleon Bonaparte, halimbawa, hindi ligtas si Napoleon Bonaparte. Bonaparte yung galing mo. Si Alexander, halimbawa lang, hindi ligtas. Yung galing mo sa pakikipagdigma. Halimbawa, si Saddam, hindi ligtas. Yung Scud missile mo, kung sino man na hindi ligtas na mga mandirigma, buhay po yun sa panahon iyon, mga kaibigan. At sabi niya, agawin natin ang syudad. At sasabi niya, ikaw, ako, kapag kasama-sama, kayang-kaya. Well, nandun na nga. Kinubkob na nila ngayon, mga kaibigan, ang banal na syudad. At ano po ang nangyari? Lumabas po ang maputing luklokan. Na ang nakaluklok doon, walang iba, kundi si Kristo po ito. Dito po mangyari, kaibigan, na tayong lahat ay haharap sa hukuman ni Kristo. Okay? Ito. Talatang 11 po ito ng Apokalipsis 20. At nakita ko ang isang malaking luklokang maputi at ang nakaluklok doon nasa kanyang harapan. Ang lupa at ang langit ay tumakas at walang nasumpungang kalalagyan nila. Ito, very symbolical naman ito, mga kaibigan, no? Imposible namang mawala ang langit at lupa. Yan po ay mga hyperbole presentation na kung gaano kadakila ang luklukang ito. Sapagkat sa talatang 12, at nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit na nangakatayo sa harapan ng luklukan. At kung wala na nga po yung lupa, anong tatayuan nitong mga taong ito? At nangabuksan ang mga aklat at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Okay?
At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya at ibinigay ng kamatayan at ang Hades ang mga patay na nasa kanila at sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kani-kaniyang mga gawa. So, at ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at ang ikalawang kamatayan sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. Okay? So mga kaibigan, dito mangyari na bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupok. Time na ba, Mr. Rasya? So diyan nagtatapos ang Time. battle ng ating affirmative. Dako tayo sa second cross ng ating negative. Brother Zach, Bantay Pinto, your time start. Second cross. Nakamute ka, bro. Thank you. So, ginamit mo yung Genesis 1, Genesis 1:2. Ang sabi diyan, at ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. So, ito po ba literal na yung ibabaw, yun ang kalaliman? Kabuuhan yan bro, no? Hindi yan literal na ang ibabaw kalaliman. Kabuuhan ng mundo na ito nasira at walang laman, yan po ay kalaliman po ang term dyan ng Biblia. Okay, kapag sira, yung ba ay kalaliman? Kasi batay sa yung pag-uunawa. Saan verse na Yes po, sinusuportahan brother, na no? ang At ang lupa ay saan walang verse? anyo at walang laman. At ang kadiliman ibang babalot sa ibabaw ng kalaliman. Okay. Sige, iwan ko na muna yan, no? Sunod na tanong ko. Dito naman sa binasa mo mga sa Revelation 20. Sabi mo, no? Walang madadaya ang diablo, kaya tinalian. Saan mababasa na kaya tinalian kasi walang madadaya? Ang sinabi ko kanina, Mr. Sack, para siyang bilanggo sapagkat wala nga siyang madadaya. Ang gawain ng diablo, mandadaya yan. Pero dahil wala siyang madaya, dahil ang lahat ng tao sa lupa patay, para siyang bilanggo, para siyang natatakan, para siyang nasarhan. Yan ay circumstansya, Mr. Ramirez. Okay. Ano ba ang layunin? Bakit sinarhan at nilagay sa kalaliman ng diablo? Upang hindi makapandaya o dahil walang madadaya? Ang lupa ay sira at walang laman, mag-isa si Satanas, kaya para siyang Mr. ibinulid Moderator. sa kalaliman, para siyang natatakan, para Objection. siyang nasarhan. Objection. Objection. Ang tanong ko kasi, may categorical yun eh. Sabi ko, ano ba ang layunin? Bakit sinarhan at nilagay sa kalaliman ng diablo? Upang hindi makapandaya kasi yun ang sabi sa talata eh. O papalitan niya na walang madadaya. Upang di makadaya or mandara. O walang madadaya. Ano ba nakalagay? Upang hindi makapandaya o dahil walang madadaya? Walang madadaya, Mr. Rasote. Posible 20 seconds. Kaya yung ibinulid, sinarhan, tinatakan, yan ay symbolikal, no? Siya ay sinarhan o kaya ibinulid in sa circumstansya sapagkat walang tawang lupa eh. Walang laman. Okay, premise to muna. Sabi rito sa talata, at siya ibinulid sa kalaliman at sinarhan at tinatakan ito sa ibabaw niya upang huwag nang mandaya sa mga bansa. Hindi naman po pala mabasa rito na walang madadaya. Saan mo kinuha yung conclusion na ganyan, kapatid na Bro Edwil, na kaya tinatakan at sinarhan dahil walang madadaya? Ang nabasa dito, upang huwag mandaya. Saan mo nakuha yan? Saan makuha? Sinabi ni Jeremias, at ang mapapatay ng Panginoon ay mula sa isang dulo hanggang sa kabilang dulo. Sila hindi dadamputin, hindi ililibing, sapagkat walang tao ang lupa sa panahon iyon. Kung kaya't, yung sinabing si sarhan, tatakan upang hindi mandaya, yan po yung mga symbolikal, Mr. Rasote. Okay, sunod na tanong. Ito.
Kung walang madadaya ang Diablo, no, bakit sinarhan at tinalian? Bakit? Yan lamang ay pagbibigay ng mga simbolikal na pananalita, ngunit iyan ay simbolikal nga. Circumstansya, sapagkat ang lupa walang tao, walang laman, ang mga matuwid doon sa langit. Dalawa lang yan eh. Pag maiwan ka sa lupa, patay, wala siyang madadaya. Yan po ay mga pananalita ng mga figurative speech ng Biblia, Mr. Sak. Okay, sunod na tanong. Sabi mo, after 1,000 years, sabi mo, bubuhayin ang masasama para dayain ng Diablo. Kino-confirm mo ba itong sinabi mo na ito kanina? Ayos naman, 20 verse 5. Ang iba sa mga patay ay hindi mabuhay hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Siyempre, logically, after 1,000 years, mabubuhay sila. At si Satanas, parang kalag na rin siya. Bitaw na siya ng konting panahon. At dadayan niya ng mga bansa, ang mga tao, upang agawin, kubkubin, ang kampamento ng mga banal. Okay. So, sabi mo, Next kung question. kino-confirm mo yan na after 1,000 years, bubuhayin ang mga sama para ang masasama para dayain ng Diablo. So, ibig mo sabihin, anong klasing pagkabuhay muli nitong mga masasama? Ito ba'y flesh, tao? O para madaya? Anong klaseng pagkatao yung mga binuhay na yan? Anong klaseng pagkatao? Tao pa rin, na parang tao. ayon sa Daniel 12:2. Ang sabi roon, tatayo si Michael na anupat sinumang nasa alabok ay gigisingin. Ang gumawa ng mabuti para sa buhay at ang gumawa ng masama ay para sa walang hanggang kapahamakan. Yan po sagot natin. Okay, so ibig mo sabihin, tao pa rin. So ibig sabihin, yung dati nilang katawan, dati nilang anyo, Next question. yun ang bubuhayin ulit. Tapos yun din ang dadayain, yung namatay na yun. Mr. Rasya, nawala ba siya? Off ka muna ng camera, bro, para mas makatulong, bro. Brother Zach, paulit ng tanong, bro. Okay, sabi niya, yun pa rin. Okay, ito premise lang to muna. Sabi niya, yun pa rin. Sabi mo, yun pa rin. So, ibig mo sabihin, halimbawa, kung kinain ng bubaya yung mga masasama na yan, yun pa rin ang bubuhayin, yung katawan na yun, para yun muli yung dadayain. Iko-confirm ko lang sa'yo. Yun pa din ba daw yung bubuhay? Yes po. Tao pa rin sila na masasaktan kasi parusahan nga eh. Kapag kasama mong espiritu na lang, paano masaktan yon? Paano sila masunog sa apoy? Kaya yun pa rin. Mortal body pa rin, no? Haharap sa paghatol, Mr. Sak. Time. Okay, so dyan nagtatapos, mga kapatid, ang second cross. Dako tayo sa ating rebuttal, Brother Zach. Your time start now. Okay. So, kita naman natin, mga kapatid, no? Sabi niya, pinangangatawan na niya, walang tao. Kaya daw sinarhan, tinatakan, ang Diablo, kasi walang madadaya. Samantalang binasa, kung ating babasahin dito, babalikan natin, mga kapatid, ang sabi po rito, Revelation 20, verse 3, at siya'y binulid sa kalaliman at sinarhan at tinatakan ito sa ibabaw niya upang huwag magdaya sa mga bansa. Hindi naman po nakalagay dito na kaya tinataka, kaya sinarhan, ay kasi walang madadaya. Pinapalitan po yung nakasulat. Ang sabi rito, kapag ang sulat po ay tinatakan, sinarhan, nasabi pa rito, upang huwag magdaya sa mga bansa. Ibig sabihin may madadaya. Pag may madadaya, may tao pa. May tao sa mundo. Ngayon, no, ang sabi rito sa 4, at nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Ito dito nakaluklok yung mga sa banal na kapamento. May mga taong nakaluklok diyan, kapatid. Ang sabi rito, at nakakita ako. Ito palang sinasabi sa verse 3, sabi dito, kaya tinatakan upang huwag mandaya. Bakit tinatakan
upang hindi mandaya kasi may nakita silang mga luklukan. Ang sabi rito, at nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sino yun? Alam nga namang semento lang yun. Alam namang hindi tao yan, mga yan. O, ano yung mga manikin? O, sabi pa rito, sila'y pinagkalubaan ng paghatol. O, yung mga nandun nakaluklok pala, sabi dito, ay may karapatang pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos. At ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay at sila nangabuhay. At nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Yung mga nangabuhay dito, kapatid, ito yung mga pinugutan ng ulo. Pero yung mga nakaluklok doon na nagsisuluklok, no, na doon sa banal na kampamento, sabi doon, pinagkalooban ng paghatol. So, ibig sabihin, kaya pala natatalian itong si Satanas kasi umiiral yung governance ng Diyos. Kasi may mga nakakaluklok doon. May nakitang mga luklukan eh. At may mga nagsisiluklok doon. Hindi naman nabasa natin na at walang mga nagsisiluklok doon kasi patay na ang lahat ng tao. Walang ganun eh. Kaya hindi ko ma-imagine bakit nila kukubkubin yung banal na kampamento ay kung puro semento lang naman pala yung mga yun. Puro manikin. Paano nila kukubkubin? Siyempre, merong layunin. Bakit kukubkubin yung mga banal na kampamento? Kasi may mga nagsisiluklok doon na mga banal na pinagkalooban ng paghatol. Okay? O, tapos sabi dito sa 5, at ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay. Hanggang sa naganap ang 1,000 taon, ito ang unang pagkabuhay na mag-uli. No? So, ibig sabihin, sinabi ni Pablo, pinaliwanag niya, na dati tayo'y mga patay, ngunit tayo'y mga nangabuhay. So, ibig sabihin, mga kapatid, maging si Pablo, inuuri niyang patay ang kanyang sarili, pero nakakapagsalita naman siya. Kaya ang tinutukoy ni Pablo na dating patay dahil sa kasalanan. Ngayon, dahil nga inalis sa kasalanan, ano ang paliwanag ng Biblia? Nabuhay silang muli. Kaya tinatanong ko si Bro Edwil, ano-anong pangalan? Sino-sino yon? Kasama si Pablo, kasama mga alagad dyan na mga nangabuhay. Pero hindi body resurrection ang tinutukoy, kundi yung kamatayan dahil sa kasalanan. Ngayon, inilipat po sila, no? Mula sa kasalanan, inilipat sila sa kabuhayan. So, sila yung tinutukoy na mapapalad na nakalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli. No? Kasi, bagamat sila'y patay, ngayon, sabi ni Pablo, ngayon mga nangabuhay. Dahil kay Kristo. Kasi si Kristo ay kabuhayan. Hindi po, ito po figurative po ito. Hindi po ito body resurrection. Ito ay pag-agaw mula sa kadiliman. Kaya nga kung itutuloy natin dito, sabi dito sa verse 6, mapalat at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Ibig sabihin, pinapaging banal na ito. Kaya wala ng kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Ibig sabihin, walang kapangyarihan sa kanila ang kasalanan. Dahil ang kasalanan, kamatayan. O, bakit ko sinasabing tama ang ganong pag-persecute, no, ng bawat verse? Kasi ang sabi dito sa sunod na clause, sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo. Mag-aharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Doon pumapasok yun. So, mula sa kasalanan, nabuhay muli sila. Ibig sabihin, pagkabuhay na mag-uli, ang tinutukoy na kamatayan doon, yung kinalalagyan ng unang tao. Lahat ng tao patay. Doon sila binangon ng Diyos. Doon sila binangon sa kasalanan na kamatayan na yon. Ngayon, pagkabuhay sa kanila, ginawa silang mga kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo. Magiging saserdote pa. Ngayon, sino yung pamamahalaan nila? Kung wala namang patay, wala naman ng tao diyan.
Ito ang sunod na verse. At kung maganap na 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan, lalabas upang dumaya sa mga bansa. Sabi dito, pagkalabas ni Satanas, ano ang gagawin niya? Mandadaya sa mga bansa. So, ibig sabihin, alam nga naman dayain mo yung Pilipinas. Ang dadayain mo mga puno. Ang dadayain mo yung mga elemento diyan. Ang dadayain mo diyan yung mga estatwa diyan. Ibig sabihin, ang dadayain diyan na mga bansa, mga tao yan, may bilang ng tao diyan. At ano ang mangyayari diyan? Sabi rito, upang tipunin sila sa pagbabaka. Na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. Ang madadaya po diyan, mga kapatid ko, mga tao. Hindi manikin. May taong madadaya. Kaya anong mangyayari? Magtitipon-tipon sila sa pagbabaka. Anong gagawin? At nagagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa at kinubkob ang kampamento ng mga banal. Yung tinutukoy diyan na mga kampamento ng mga banal, ito yung binabanggit dito sa verse, okay, thank you. Dito sa verse 4. Na sabi doon, nakakita ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Ito yung tinutukoy dito na mga banal, no? Ito yun. Yung mga banal na ito, nagsisiluklok doon sa banal na kampamento. Sila yung naghahari. Sila yung humahatol, no? Kasi bakit? Kasi sila yan, yung mga unang binuhay ni Kristo. At sila, no, humahatol ng kapayapaan. Bakit? Si Kristo kasi ang kanilang punong saserdote diyan. Kasama nila si Kristo. Ibig sabihin ko, kasama mo si Kristo at ikaw ay humahatol diyan, no? Diyan sa ibabaw ng lupa. Ibig sabihin, may populasyon ang lupa. Hindi totoo na walang populasyon ang lupa. Ang sabi ni Bro Edwil kasi, bubuhayin daw yung mga masasama, tapos dadayain yun. Saan tayo makakakita ng verse? Kaya nga hinanapan ko siya ng verse. Saan mababasa na dadayain yung mga masasama, no, na namatay, tapos upang dayain muna ni Satanas? Walang ganong verse. At alam kong wala siyang mababasa, kaya wala siyang nailatag, mga kapatid, no? At sabi rito sa 11, at nakita ko ang isang malaking luklukang maputi at ang nakaluklok doon na sa kanyang harapan, ang lupa at langit ay tumakas at walang nasumpong ang kalalagyan nila. So dito pumapasok na, no, yung judgment. Magkaiba yung 1,000 years. Magkaiba yung during 1,000 years kasi maghahari si Kristo doon. Ang humahatol doon yung mga matutuwid na sa banal na kampamento. Ngunit ang ginagawa naman ni Satanas, dahil nakalaya siya, kukubkubin niya yung mga banal na yun na nakaluklok doon, no? Maghahanda sila ng pakikibakbaka, babakahin nila yun, yung mga banal na nakaluklok sa banal na kampamento. Ngayon, ang sabi nito sa verse 11, nakita ko isang malaking luklukang maputi at nakaluklok doon na sa kanyang harapan at lupa at langit ay tumakas ang kalalagyan nila. So dito na pumapasok, mga kapatid, no, yung judgment. At nakita ko mga patay, malalaki, maliit, nakatayo sa harapan ng luklukan, nangabuksan ng mga cloud. Okay, sige, thank you. Tapos na pala. At ako tayo, mga kapatid, second cross ng ating affirmative. Brother Edwell ng SDA, your time start now, bro. 7 minutes. Nakamute ka, bro. Yeah. Okay. Thank you very much. Okay, Mr. Jacob. Ang unang tanong natin naniwala ka ba na sa pagbalik ng Panginoon, ang lahat ng mga bundok ay magsisindayon at lindol na katakot-takot? Naniwala ka ba doon? Yes po, magaganap po yan doon sa judgment. No, isang araw na inilaan yan sa paghuhukom. Na kung saan, no, hindi po yan magaganap sa 1,000 years.
Magkaiba po ng segment yan. Next question. Yung kampamento ng mga banal, saan galing yun? Saan galing? Yung kampamento ng mga banal po na yan, sa lupa tinalian. Ngayon, dahil nga tinalian sa lupa, kasamang tinalian dun sa langit. Pero dito yan umiiral sa lupa. Sa lupa. Okay. Iyong mababasa natin sa Apokalipsis 21, talatang 2, na ang banal na Jerusalem ay nanaog mula sa langit. Naniwala ka ba doon? Iyan po ay figurative, hindi po totoong may bansa doon sa langit. Sagot. Figurative po yan ang sagot ko. Hindi po yan hindi po yan literal na mayroong bansa na ibababa dito. Next question. Okay. Ang nakalagay doon, Mr. Jacob, ay bagong Jerusalem na naog mula sa langit. So, naniwala ka ba na ito ay ibababa? Opo, ibababa po yan. Governance po yan. Kasi ang unang Jerusalem po, Sagot. Governance po yan, hindi po yan totoong hindi po yan literal na bansa nga. Ibababa yung governance ng Diyos. At ang dyan, spiritual Jerusalem po yan, hindi po yan literal na bansa. Okay. Sa kabanatang 21 ng Apokalipsis, yung banal na syudad ay mayroong description. Ginto ang kalsada, may 12 pinto ng perlas, at mayroong 12 saligang mahalagang mga bato. Naniwala ka ba rito? Opo, hindi po yan naniniwala po ko sa description. Sagot. Pero hindi ko po sinasabi diyan na literal na sukat yan, hindi literal na sukat at literal na mga bato na nagkikislapan. Next question. Okay. So, dahil sinabi mo literal lang ito, yung mga pintuan na perlas, ano ang symbolikal noon? Kung hindi yan literal, ano ang symbolikal niyan? Sagot. Yung mga perlas, mga bato po na yan, ang sinasabi diyan, kung ibaba mo pa, mga lahi po yan ng Israel. Kasi nakalagay po diyan, may may 3 pintuan sa timog, may 3 pintuan sa silangan, kanluran. Ganyan. So hindi po yan literal. Yan po ay patungkol sa mga taong mahalaga. Sige. Yung mga haspi ano naman ang simbolikal ng haspi na batong saligan? Ano ang simbolikal ng haspi? Opo. Yan po ay quality ng mga tao ng Diyos. Hindi po yan quality ng pader. Hindi po yung quality ng mga bato na literal na bato. Yan po ay quality ng mga tao ng Diyos. Next question. Yung krisolito na isa sa mga saligang bato ng bagong Jerusalem, ano naman ang simbolikal noon? Same pa rin po yung sagot ko. Qualities po ng mga tao ng Diyos. Wala po nga literal dyan na mga pader, bato, hollow blocks o ano man dyan. Tapos napapalibutan yung hollow blocks ng ginto o mga bato. Hindi po. Yan ay mga tao ng Diyos na inuuri kung anong klase sila. Kaya may mga dyan, klase ng mga bato na hiyas dyan. Next question. Yung emerald, ano rin ang simbolikal niyan, yung emerald? So, muli po, yan po ay qualities ng tao ng Diyos. Kahit ano pong sabi mo, diamond, perlas, jade, or ano pa man, diamante, brilyante, sardonyx, o ano pa man dyan, crisolito, berilo, topasyo, lahat po yan ay qualities ng mga tao ng Diyos. Wala nga pong literal dyan, mga kapatid. Next question. Okay.
Mr. Jacob, nangako si Jesus na muling babalik at ang mga matuwid dalhin sa langit. Kasama ka bang dalhin sa langit o magpaiwan ka na lang sa lupa? Okay. Hindi po sinasabing literal na dadalhin sa langit yung 1,000 years. Yan po ay maghahari dito sa ibabaw ng lupa. Kaya nga po sabi diyan, no? At nakita ko ang mga kampament, ang mga banal, may mga nagsisiluklok sa luklukan. Ibig sabihin doon sa banal na kampamento. Dito po yan, hindi po dadalhin sa langit. Ulitin ko nangako si Kristo, si Jesus na muling babalik at dadalhin doon sa langit. Mr. Sak, ikaw ba'y magpapaiwan sa lupa dahil hindi ka man naman madadaya o sasama ka sa langit? Okay. So, sasama ko sa langit kung Judgment Day na. Pero ang topic natin, 1,000 years, pinatutunayan natin mo na walang tao sa mundo. Bakit napunta na sa langit? At to topic ka eh. Sa 1,000 years lang tayo. Sa judgment ka na eh. Next question. Next question. Okay. Dahil sigurado ka naman pala. Time na? So dyan nagtatapos mga kapatid ang second part ng ating debate. At dako tayo sa final conclusion, pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Nandyan si Ben Telador, dadayain pa eh. Mga mandaraya at nadaya na pala pinuhay ni Satanas na sugod sa UFO nila Edwell. Shoutout din kay Kim Navarro, ano ang pinagsasabi mo? Johnny Kapangpangan, tagilid si Zach Jacob dito. Shoutout din kay Amy Alfonso, cute ng boses ni Bro Edwell, parang si Soko ba yun? Shoutout din mga kapatid kay Rogelio Sago, mga patay ang mga tao dyan sa lupa habang nasa 1K years. At syempre shoutout din mga kapatid sa ating mga tropang nasa loob. Dito tayo sa final conclusion. Brother Zach, ikaw yung mauuna dito bilang negatibo na walang tao sa mundo during 1,000 years. Your time start now. Okay, thank you. Salamat po. Napatunayan ko po sa aking mga latag, sa mga tanong, na nagkanda buhol-buhol po yung sagot ni Bro Edwell kanina. Sabi niya, kaya daw tinatakan, sinarhan, kasi wala na mga dadaya. Pero nung binasa ko po paulit-ulit, kaya pala tinatakan at sinarhan upang huwag makapandaya. So, ibig sabihin, may pinaiingatan na hindi madaya. Kung mayroong pinaiingatan na huwag madaya, may tao. At binasa ko doon sa verse 4, may mga nagsisilok-silok doon eh. Kung hindi tao yun ng mga nagsisilok-silok doon, ano yun? Manikin? Ano yung mga revolto? Ano naman ang gagawin ni Satanas doon? 'Di ba? So, ibig sabihin mga kapatid, kaya tinalian po talaga si Satanas during 1,000 years kasi mayroong pinaingatan ang Diyos. Ano ang pinaingatan ng Diyos? Yung mga naunang binuhay muli. Ibig sabihin, kung mayroong mga binuhay na mag-uli, sila yung umiiral sa mundong ibabaw. Pinaghaharian nila yung mundong ibabaw. Hindi makapandaya doon ang Satanas. Kasi tinatakan, sinarhan. Ngayon, after 1,000 years mga kapatid, ay dahil mayroon lang naman siyang duration na ibinigay, makakapandaya daw ulit. Sabi niya after 1,000 years, makakalaya si Satanas, makakalag siya upang mandaya. Ang sabi naman ni Bro Edwell, ang dadayain daw niya doon ng Diablo ay yung masasamang binuhay ulit. Sana man nabasa yan na mayroong masamang binuhay ulit tapos dadayain. Samantalang ang sabi sa talata, lahat bubuhay muli sa buhay na walang hanggan at sa paghatol. Sa paghatol na pala eh. Wala naman nakalagay doon na dadayain upang bubuhay na masasama upang dayain muli. Walang ganun. No? Pero mga kapatid ko, napakaganda na laban nito kasi sasamahan nyo ng lohi ko eh. Sasamahan nyo ng lohi ko
na bakit tinalian si Satanas during 1,000 years. Ang sabi diyan, upang huwag makapandaya. Kaya yung may doktrina po mga kapatid, na kaya tinalian kasi walang madadaya, in biblical yun. Ibig sabihin, out of topic ng Biblia. Out of context. Kasi kaya pala naghahari si Kristo ng 1,000 years. Kasi nga, nakakulong si Satanas. So, ibig sabihin, may mga nagsisiluklok sa luklukan at sila yung pinagkalooban ng paghatol. Sino yung kanilang pinamamahalaan sa lupa? Di tao din. Oo. Kasi ang definition ng unang pagkabuhay mag-uli ay doon sa first death. Ang unang kamatayan ng tao, no? Bagamat gumagalaw sila, tao sila, patay sila sa mata ng Diyos. Ngayon, doon kumuha ng first resurrection, ng unang pagkabuhay na mag-uli. Kasi patay ang tao sa kasalanan patay lahat ng tao noon Ngayon, nag-elect ang Diyos doon. Yun ang tinutukoy na binuhay na mag-uli. Mapalad ang mga taong nakalakip doon. Kasi sila ang binigyan ng kalooban upang magsipaghatol. Kaya sila nakakahatol kasi walang nakakapandaya. So after 1,000 years, itong mga na-elect na ito, no, na nagkaroon ng unang pagkabuhay na mag-uli, babaakin ngayon ito ni babakahin naman ito ni Diablo, no? Kasi nakalabas na no? At uusigin niya yung mga banal na kampamento, no, na kung saan nandoon yung mga nagsisiluklok na mga banal at sila yung dadayain. Ang dadayain pala yung mga inelect ni Kristo. Kaya nga hanggang ngayon patuloy ang ang pagkubkob ng sa mga banal na kampamento Ibinabalik nila yung mga unang kautusan. Samantalang hindi naman na tayo pinanganak sa ilalim ng kautusan. Kinukubkob ulit tayo, no, ng mapandayang Diablo. Nasa buhay na tayo no? Tinanggal ng kasalanan ng sanlibutan pero sila hindi pa. Kaya yan yung sinasabi nila, walang tao sa ibabaw ng mundo. Kasi ang gusto nila, no, i-apply yung doktrina nila kahit hindi biblical. Okay, dako tayo sa final conclusion din ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na walang tao sa mundo during 1,000 years. Brother Edwell, your time start. Okay. Okay, thank you very much, no? Team 23. So mga kaibigan, malinaw naman po, no? Talagang hindi po makukuha ng ating kaibigang si Brother Zach Jacob na wala ngang tao ang lupa Very sequence pagbabalik, no? Okay, 20 verse 6 ng Apocalypse, mapalad at banal ang nakalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli. Sa mga ito'y wala ng kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Okay? So mga kaibigan, ay unang pagkabuhay na mag-uli. Kailan ito mangyayari? Ang sunod na sagot diyan ay 1 Tesalonica 4:16 Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at ang nangamatay kay Kristo ay unang mabuhay na mag-uli. So malinaw, di ba? So ang nangamatay kay Kristo unang mabuhay na mag-uli. Yan ay sagot yan sa tanong kanina na kailan maganap ang unang pagkabuhay na mag-uli na mapalad. So ibig sabihin, ito yung start of the millennium at dalhin ito sa langit mga kaibigan. At yung mga matuwid din na mga buhay, babaguhin po ito. At sabay-sabay po itong aakyat doon sa hangin upang salubungin ang Panginoon. At saan po sila didiretso kaibigan? 11:12 ng Apocalypse, dadalhin po sila sa langit. Sa langit po yan. Ngayon, yung iba sa mga patay, ay hindi mabuhay hanggang sa maganap ang 1,000 taon. At yung mga buhay na mga masama, mamamatay po sila kaibigan, no? Hindi na dadamputin, walang maglibing, walang mag-iyak, walang magsindi ng kandila o ano paman sapagkat ayon po kay Jeremias, walang tao kaibigan. Kung kaya't yung sa Apocalypse 20, talatang 1 hanggang 3 na si Satanas ay sinunggaban ng anghel na may gagapusin ng tanikala, ibubulit sa kalaliman, sarhan at tatakan upang hindi makadaya sa mga bansa. Mga simbolikal yun
Kasi wala naman talagang madadaya. Patay ang lahat ng tao. Si Jeremias, kontrahin mo niya ba si Jeremias na walang tao? Malinaw po yan no? Okay. Now, mga kaibigan, mga kapatid, sasabihin niya na yung bumaba daw na banal na Jerusalem, governance daw yon. Governance. Symbolical na naman. Yun naman ang gawin niyang symbolical tuloy. Diba? Ang pangako ni Kristo na ako'y aakit sa langit, ako'y ipaghanda ko kayo ng tahanan. Di symbolical na rin pala yung tahanan doon sa langit. Di ba yung Jerusalem sa lupa, very typical sa bagong Jerusalem sa langit, mga kaibigan? Sabi ni Jesus, no? Ipaghanda ko kayo sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Ako'y aakit sa langit upang kayo aking ipaghanda. At kung makapaghanda na ako, ako'y muling babalik. Symbolical naman yung tahanan na yun. So, yun ang problema, mga kaibigan, ni Brother Sak, na yung literal ginawang simbolikal at ang simbolikal ginawang literal, no? So, mga kaibigan, malinaw po, no? Nung tinanong natin si Sak kanina, tinanong natin siya na, ano yung tanong natin? Tungkol doon sa, ano ba yun? Tungkol doon sa yung merong mga luklukan sa lupa daw yun. Yung kampamento sa lupa daw yun, mga kaibigan. Mga kaibigan nila po, na yung kampamento na yun ng mga banal na kinubkob ng mga masasama, yun po yung bagong Jerusalem na nanaog mula sa langit kasama ng mga banal. So very napakatunay po ang eschatological, no, ng ating pag-aaral, mga kaibigan. Ang pag-aaral ng Seventh-day Adventist mula po sa Biblia, ang top topiko na millennium, kaibigan. Hindi po magulo, kaibigan. Okay? Now, dito po sa lupa, after 1,000 years, mga kaibigan, dito po sa lupa natin i-spend ang eternity. Eternidad, kaibigan. Sapagat mapuksa ng mga masama, maging abo, pati si Satanas maging abo, at tayo magtanim at hindi na iba ang kakain. Tayo magbabahay at hindi na iba ang hindi na iba ang titira, mga kaibigan. At ang sabi po sa Isaiah 66:23, mula sa isang Sabat hanggang sa panibago, ang lahat ng tao ay sasamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Saan po yan? Sa bagong langit at bagong lupa after millennium. Salamat po. God bless. So dyan nagtatapos, mga kapatid, ang debate natin between SDA and Saksi ni Cristo, mga kapatid. So before natin i-end yung ating live, siyempre gusto ko muna kayo magpasalamat sa ating audience sa loob ng ating GC at makakapanood pa nito sa ating live. Unahin natin si Brother Edwell. Bro, pasalamat po muna, bro. Okay, thank you very much. Thank you very much kay Alfonso. Cute na yung boses ko. Salamat naman. Well, thank you very much. At salamat din po sa mga nanonood sa gabi ito, mga kaibigan. Ang linaw po, no? Napakahusay po ang pag-aaral ng Seventh-day Adventist sa Millennium, kaibigan. So marami po mga symbolikal sa Biblia na kung ito ay gawin natin literal, malilito po tayo, no? At sana po, ito po yung nagbibigay aral sa lahat ng mga kaibigan. At salamat din po kay Brother Sak. Matagal na po namin paksa ito. Noon pa mukhang 2 taon na po ang nakalipas. Ngayon lang po natuloy, Brother Sak. Okay? So sana, Brother Sak, patuloy po tayo mag-aral sa Biblia. At pwede tayo magtanungan bilang pag-aaral. Back to you, Mr. Rasya. Okay, maraming salamat unang-una sa aking Panginoon Jesucristo, sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas. At salamat din ako kay Mr. Moderator, Brother Rasya, at sa mga nakiisa dito, nagsipagpuyat sa mga viewers, at saka dito sa loob ng GC, sa loob ng platform ng Debaters Convention. At mga kapatid, no, napakinggan naman natin na ang bawat panig. Kayo na po ang umalam ng katotohanan, sapagkat kami naman po ay nag-usap bilang hindi magkaaway. Kami po ay nag-usap para maipahayag ano ba ang layunin ng paksang yon. Kayo na po ang tatanggap kung ano po ang nasa katotohanan. Yan lamang po, at maraming salamat din kay Brother Edwell. Tulad ng sinabi niya, matagal na ito at gradual, no? Na ito
na natuloy na. At maraming salamat muli at magandang gabi. Okay, at before natin i-end, no? So maraming salamat din sa ating mga nasa GC, si Ben Talador, si Brother Mark, si Brother Marky, Brother Johnny, Brother Eric, at dito din sa ating admin, Albert Hinkel. So kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin or maghamon man sa dalawang ito. Dito si Brother Edwill at Brother Zach. Napaka chill lang ng debate at napakaganda. At please subscribe yung ating YouTube channel dahil lahat ng debate dito ay pupunta doon. At syempre, pakifollow na din ako sa aking Facebook, Russia Vista mga kapatid. At yun, this is Admin Russia ng Russia TV and we're out. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear.